Good day everyone. So in this video, I will show you how to solve system of linear equations using Gauss-Seidel method. So the Gauss-Seidel method is an iterative technique used to solve a system of linear equations, which is Ax is equal to b, by consecutively updating each unknown utilizing the most recently computed values within the same iteration. It is designed for large systems, often converging faster than the Jacobi method, provided the matrix A is diagonally dominant or symmetric, positive, definite. So, dito sa Gauss-Seidel method, parehas siya ni Jacobi method na dapat yung system of linear equations natin is nakaayos siya in which dapat diagonally dominant siya. So, let us try to solve the sample problem. So, ito rin yung same problem na sinolve natin dun sa Jacobi method. So, a structural engineer is analyzing the lateral displacement or drift of a four-story building subjected to wind loads. The horizontal displacement at each floor level are represented by A, B, C, and D for the first, second, third, and fourth floor respectively. The equations derived by considering equilibrium and compatibility equations are shown below. Let all the initial values of the displacements be equal to 0. So ito po ulit yung equations na yun, yung apat na equations, and since na-proof naman na natin doon sa last video na diagonally dominant siya, hindi ko na po siya masyadong i-explain dito. Pero ito, makikita nyo naman po dito, 12 is greater than 4, 10 is greater than 5. Summation lang naman yan ng mga katabing coefficients. So, solve for the values of A, B, C, and D. Sorry, mali po to. So, solve for the values of A, B, C, and D. Solve for the values of A, B, C, and D using Gauss-Seidel method. So, 50 iterations din ang kailangan natin. So, proceed na tayo dito sa Microsoft Excel and try na natin gawin yan. So, ito po yung apat na equations dun sa problem, and then ito rin po yung same na equations na derive natin dun sa paggamit natin ng Jacobi method. So, hindi ko na siya masyadong i-explain guys para hindi na tumagal tong video. And I know naman na, alam nyo naman na po ito kung paano ito na-derive. So, A is equal to 26.6 minus 2B transpose plus C transpose kasi ito maging positive, then minus D kasi itong positive D transpose. So, naging negative D, then divided by 12. So, ayun. Ganun din yung ginawa dito sa remaining equations. So, sabi doon, let all the initial displacement be equal to 0. So, set na natin ito 0. Then, ito 0 din. C is 0. Then, D, 0. So, yun. So, try na natin gumawa ng first iteration natin. Gitna lang natin to para maganda tignan. So, sabi, sa A daw, ito yung kailangan nating isusundin nating equation. So, 26 points, equal sign, then parenthesis, 26.6 minus 2b minus 2 times b plus, sabi dito, plus c, which is ito, minus d, then parenthesis, close parenthesis, all over or divided by 12, then hit enter. So, sabi naman tayo. Sabi dito, 50.2. So, equal sign, parenthesis, then 50.2 minus A. So, dito na mag-start na magbabago yung system ng pag-solve natin. So, kung kanina sa Jacobi method, yung sinusunod natin is itong equation, ito rin naman yung formula na sinusunod natin. Pero, ang ginagawa natin is, ang nagiging values ng mga variables na nandito is yung initial lang. So, kung Jacobi method to, 50.2 minus A daw. So, pipindutin natin is itong initial value which is yung A. So, dito sa Gauss-Seidel, hindi na po siya ganun. Hindi po ganun ang mangyayari. Sa Gauss-Seidel, kung ano po yung pinakang latest value ng variable, and kung ano po yung pinakang latest value ng variable na yun po yung kiklik natin or ayun yung gagamitin natin. So, dito, given na may pinakang latest na value si A, which is itong na-solve natin dito sa pinakauna nating ginawa, which is itong
2.2166667, and yon, since may pinakang latest na or pinakang recent na value si A, yun na po yung gagamitin natin. So 50.2 minus A, so click natin to, minus A minus 2 times C. So since si C is wala pa naman siyang pinakang latest na value, wala pa namang bagong value, so ito pa rin pong initial, which is yung 0, plus 2 times D. So since wala rin pang bagong value si D, so gagamitin pa rin natin tong initial niya, which is itong 0. Then close parenthesis, divided by 10. So after nyan, hit enter. So yun, meron na tayong value dito sa para kay B. So dito naman para kay C naman, so equal sign ulit, then parenthesis. So sabi dito 127.3, sundin lang natin tong equation na to guys. 127.3 minus 2a, so minus 2 times a. So since wala pa ring pinakang latest value si a, ito yung pinakang latest niya, so ito yung gagamitin natin, minus 2a plus b. So since may pinakang bagong value na tayong na-obtain kay b, ayun na po yung gagamitin natin. So sabi dito plus b, so hindi na tong 0, ito na po ang gagamitin natin, itong pinakang bagong value or pinakang latest value na na-solve natin. So click lang natin yan, and then minus 3 times d. So since wala pa rin namang bagong value kay d, ito pa rin gagamitin natin. Then close parenthesis, divided by 15. Then after that, hit enter. So yun, meron tayong value kay C, then kay D naman. So D, sabi dito, equal sign, then parenthesis 104.9 plus A, yung pinakang latest value ni A, plus A minus 2 times B, ito, latest value ni B, minus 3 times C. So, makikita natin may bago na tayong value kay C, yung pinakang latest value. So, yun yung kailangan natin gamitin. Then, close parenthesis, divided by 18. Then, hit enter. Then, after that, yun lang din yung pinakang mahirap na gagawin natin para sa method na to. So, dito sa Gauss-Seidel. So, sabi doon, 50 iterations. So, wait lang. Drag lang natin to hanggang mag-50. Drag lang natin to hanggang mag-50 iteration. Hindi natin nasi-select. Natin nasi-select. Drag lang natin hanggang 50 iteration. Dito, 50th iteration. So, ang gagawin natin is select lang natin to. Itong pinag-solve natin kanina. Then, i-drag lang din natin hanggang doon sa 50th iteration. Then, after that, highlight na lang natin to. After that, yun, ito na yung pinakang final answer natin. Then, sabi dun sa problem is 50 iterations daw. So, kung ilang iterations yung pinapagawa sa inyo, yun din yung gawin nyo, or kung ilang beses nyo ito-drag siya dito. Since 50 iterations daw yung gawin natin, sabi dun sa problem, then, drag lang natin siya para mag 50 iterations siya din dito sa Excel. So, ito na yung pinakang final answer natin. So, ganun lang po kadali para sa Gauss-Seidel method. May similarity lang siya kay Jacobi method, pero ang pinagkaiba lang po is kung ano yung pinakang latest value or pinakang bagong value na na-obtain natin dun sa mga variables. Yun na po yung gagamitin natin at isasalpak sa mga kasunod na formulas. Katulad po ng pinakita ko kanina. So, ito na po yung final answer natin dito. Kung makikita po natin, kung i-compare po natin, halos magkalapit po sila ni Jacobi method. Yan po, 1.81795. Halos konting discrepancy lang po. So, ganun lang po sa Gauss-Seidel method. And sana po naintindihan po ng lahat. Thank you for listening po. Thank you.